Hi, good day everyone. Andito tayo ngayon sa talungan. Andito tayo sa taniman ng talong. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-pruning ng talong. By the way, ako nga pala si Himhay and welcome back to Himhay Agri Vlogs. Okay, so ngayon tuturo ko na sa inyo kung paano nga ba tayo mag-pruning ng talong. Okay, so kung makikita ninyo dito sa tagiliran ko, ayan. So, mayroon ako ditong talong. Ayan. Sobrang lago niya. Kung titingnan natin is napaka lago niya. Ang dami niyang sobrang mga shoots na tumubo. So, may mga bago siyang usbong. So, pag mga ganito, dapat ito kasi tinatanggal na. Bago siya mag full bloom o maglabas ng madaming bulaklak, kailangan nang tanggalin itong mga sobra-sobra na to na tumubong usbong or shoots. Kasi, ito ay kumakain ng sobrang nutrients ng talong. So, kailan nga ba dapat tayo mag-pruning ng talong? So, pag siya ay nasa isang dangkal na. Okay? Pag isang dangkal na, ang taas ng talong, so kailangan mo nang i-pruning yan. And ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung alin nga bang part ng mga talong ang kailangan mong tanggalin. Kasi hindi naman dapat lahat kailangan mong tanggalin. And mamaya ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga na mag-pruning ng talong. So, andito yung isa nating talong. So, makikita ninyo, ito yung puno ng talong. Okay, tanggalin ko lang ito. And then, makikita nyo dyan at mapapansin natin na meron siyang brown spot. Ito na yon. At ito na yung kanyang ibabaw. So, itong part na to, ito yung matibay na. No? So, lahat dyan, ng tumubo dyan na talbos ay kailangan mong tanggalin. Lahat dyan, para maging malinis yung ilalim. So, yung iba, pagka ganitong bata pa, ay walang problema kahit daliri lang or kukulang yung gamitin mo pamputol. No? Ayan. Mahalaga na magtanggal tayo ng talbos o mag-pruning tayo sa talong kasi pag sobrang dami ng dahon ng talong, so yan dyan tutubo. Dyan magsisimula yung pamamahayan yan. Pag masyadong madami yung dahon ng talong is dyan mamahay yung mga insekto. No? So, hanggang gaano kadami pwedeng putulin hanggang maging malinis yung ilalim ng puno ng talong. Okay? So, tanggalin pa natin tong isa. Ayan. So, ganyan lang yung matitira. And, dun sa talbos naman, ang ititira mo lang ay dalawa. Okay? So, kung makikita nyo, meron na siyang, kung makikita nyo dito, meron na siyang, ayan, bunga. Ayan, may bulaklak na siyang lumalabas. So, isang talbos at pangalawang talbos lamang. So, dalawang talbos lang hanggang doon sa pinakang mayor niya na talbos ay paglalabasan niya ng bulaklak. So, ganyan lang dapat yung ating pag-pruning ng talong. So, mahalaga na pinupruning natin yung talong kasi yung mga nutrients na ilalagay natin dito ay para magdire-diretso dun sa kanyang pamumunga. So, para na rin lumaki yung bunga at mas marami yung kanyang bulaklak at maliban doon ay para na nga, nabanggit ko naman kanina, para hindi tirahan ng mga insekto yung sobrang kapal or kabubong na dahon niya. Kasi nga pag masyadong makapal na ang dahon ng talong, doon na tumitira yung mga insekto. So dahil hindi na siya nasisikatan ng enough na sunlight. So pwede magtago din yung mga insekto at kalaunan ay maging dahilan ng pagkakaroon ng madaming insekto ng ating halaman. Kung may katanungan ka tungkol sa pag-aalaga ng talong, ilagay mo lamang sa comment section at sasagutin natin yan. Muli ako si Himhay and welcome to Himhay Agri Vlogs. Huwag mo na rin akong kalimutang i-follow. Salamat!